na kailangan i-address natin dito yung kung paano natin matutulungan yung mga tao dito sa pandemic na yung mga nabakunahan na. Tama ba, Miss Jen? Agree ako, Doc. Yung nakatanggap na ng bakulam. Correct. Sorry Yes, for Doc. my term kasi may Part of nagugulat coding, ako. Doc. Yung coding. So yun ang problema. So yung bakulam na yan, yan ang dapat daw itapik at saka kung ano magagawa ng holistic practice. Tama. Para ma-cleanse ang dugo. Okay, pero bago tayo pumunta doon, gusto ko munang linawin din yung mga nag-comment doon na hindi ko nasagot nung last time. Sabi ko, may nagtatanong doon na kung walang virus. Okay, Doc. Okay, Doc. So, virus daw. Kung walang virus, paano yung mga namatay doon sa ano na to? Itong sitwasyon na pandemic daw. Yes. Sa VIDCO. Itong sa VIDCO, ang hirap talagang Oo nga eh. Hirap mag-coding, Doc. So, Hirap mag-coding. Totoo nga eh. Kaya nga sabi ko, yun. So, nagtanong, bakit nabubulol ako eh. Kasi ang hirap mag-invento ng mga salita. So bakit daw may namatay? Sabi ko, oo nga, no, hindi ko nasagot ng last time yan eh. So ito ngayon sasagutin ko. Kung nandyan naman yung nakikinig na yon, may title din yun. Nagtanong. Okay, sasagutin na kita. Hanggat po hindi ginagamit yung procedure na Koch's postulate, kung may nakakaalam nun, yun po yung paraan na kukuha ka ng sample sa isang namatay. Kasi sinasabi namatay daw sa VIDCO eh. Sige. Gagawin lang 3 paraan lang. Kapag mayroong isang namatay na positive daw sa VIDCO, kuha ka ng sample. Doon po mabubuking sila. Kasi hindi po na-isolate or na-purified yung VIDCO na yan. Or any forms of virus. Hindi po siya na purified or na isolate. So doon pa lang mabubuking na sila kasi nga ano yung binabasa ng yung test na yan. Saan nakuha yan? Wala nang na-isolate walang na-purified. Paano nabasa yan doon sa test? Kung walang na-isolate, na-purified, saan galing yon? So sinabi ko na rin to nung unang-una pa na galing to sa genetic bank codes na ginagamit ng lahat ng virologists. So, doon sila nagbe-base lang sa VIDCO. Pero yung actual, na supposed to be dapat yan yung papasok sa katawan ng tao, hindi yan tinanggap. Kasi nga, pag sinilip mo yan sa Koch's postulate, mabubukon sila. Paano? Kukuha ka ng sample. Iko-cultured mo kung makuha mo. Galing mo naman. Kung na-isolate mo, na-purified mo yan. Kung nakuha mo. Tapos, i-cultured o pararamihin mo. Kasi parang kinalalabas nila yung virus buhay. Non-living things po yan. Kahit saan textbook ko sinilip. Hindi po siya talaga. It's a messenger RNA protein lang siya, which is an exosome. Yun lang po siya. Wala po siyang ibang katawagan. Kaya ito, mabubuking sila na itong sinasabing nakamamatay, i-culture mo after the isolation or purification, nakuha mo, kunyari kasi wala nga nakagawa nito i-cultured mo at pag na siya, na-culture mo na, i-inject mo siya sa isang healthy individual. Sino pong, taas ang kamay dito, sinong volunteer? Nelo ka lang. Volunteer ka, Ma'am Jen? Hindi, loko lang. Si Ma'am Jean. Sige, Carlo. Yes, Doc. Kahit loko lang yan, pwede natin seryosohin, Doc. Hindi. Sa totoo lang po, wala pong nag-volunteer, wala pong magbo-volunteer doon sa pag-aaral ng Koch's postulate. Kasi po, ang goal po nun, dapat mamatay ka.
para ma-prove nila na ito ay virulent or nakamamatay. So, alam na Yes. natin hindi ito nakamamatay kasi nga 90% plus ang survival rate. So, nakuha na ng mga tao yung invisible na sinasabing bidko. Okay? Ngayon yung problema, piniprevent yung mga tao makuha yung natural na bidko. Kung sinasabi nila sa hangin, nangguguluhan din ako, nasa hangin daw. Sige nga, i-isolate mo nga, i-purify mo, kumuha ka ng sample sa hangin. Tingnan natin kung makita mo. Wala pong gumagawa niyan. So, kaya nga doon pa lang sa coach postulate, booking na sila. So, even yung nagtetest sila, may problema rin talaga kasi nga, diyan tayo nagbebase sa sa kaso-kaso. Ang dami ng kaso, pumalo raw ng 20, 30,000. Saan mo binase? Doon sa program na PCR test. Datas ni DOH na Conotines ni Kaya nga po PCR test. Yes, di ba, sa totoo lang po, nag-fail po ang science ng ganyan, ng bakulam. Bakit po? Nanggaling yan sa idea ng unang panahon na nag-umpisa po yan sa inoculation or variolation. Yan po ay from dati, mga cowpox o smallpox na yan. Ang ginagawa po noong unang panahon, time of China pa yon. Mga time emperor time yung style nila diyan nung una, kukuha ka ng sample sa mga sugat-sugat, mga sugat ng baka, tapos ipipinuhin mo siya. Dadry mo po lang muna siya, tapos pipinuhin mo, tapos iihipan mo sa mukha ng tao. Kailangan pumasok sa ilong o sa bibig. Nag-fail po sila doon kasi nga, pag pumasok sa ilong mo yan, babahin ka na, magkikreate ka na ng mga mucus, i-expel niya, ilalabas niyan. Sa bibig, ganun din, iuubo ila. So, hindi po nagtagumpay. Kahit sa balat, hindi siya nag-penetrate. Paano nagpe-penetrate ngayon at nagwagi sila? Lahat po ng physical barrier, bypass using injection. So, siguro naman, nung nagtanong sa akin, naiintindihan niya na yung practice na yan. Doc, tanong ko din sana doon sa nagtanong sa iyo, Doc, na inalamban niya yung mga namatay na yon, kung ano ang dahilan nun, at tinanong ba niya kung saan namatay yung mga namatay na iyon. So sana yun din, Doc, ang dapat gusto kong itanong sa mga, actually madami din sila yan, no, yung mga hindi natin alam kung may katotohanan ba doon sa mga account na yun na nagtatanong, Doc. So yun din sana ang palaisipan kasi kung talagang question nila yung death, bakit maraming namamatay? Bakit yung mga namamatay, itinitago ka agad? Bakit yung mga namamatay, pinapasunog ka agad? Bakit yung mga namamatay, pinapalibing ka agad kahit na hating gabi? Anong meron? Kung gusto nyo malalaman. Ito na po ang sagot, ma'am. Sasagutin na rin kita lahat ng sinabi mo kasi nga, sinabi ko rin last time yan eh. Kaya itong mga pangyayari na to, it's a plan. It's a big plan. Kasi po, pag meron pong makikita silang katawan, kasi failure yung science eh. So pag may nakitang silang katawan at ito ay nagkaroon ng nagreklamo yung mga tao, kailangan po yung autopsy. Makikita po yan. Makikita po yan sa autopsy. Para walang autopsy, sunugin na natin. So, correct. Hindi po ibaon na kaagad para wala nang habol sa ebidensya. Ang problema po kasi ngayon, wala na pong patient consent. Hindi na po ang mga tao ngayon, dati bago ka mag-administer ng simple synthetic drug sa isang tao or any tools na ginagamit nila, for example, yung mga ventilation machine na yan, sinasabi po muna yan sa mga kamag-anak. Ngayon po walang ganon. Paano ngayon yan? So, ang dami na pong nilabag. Yes. So, yun po nakakalungkot. Yes, Doc. Ang dami na pong nilabag. Kasi nga, failed ang science niya. Sa totoo lang, itong plan na to, ito po yung malinaw na ang mga tao ay, ang may kasalanan din talaga. Lahat po ng tao nag-tolerate dito sa ganitong practice. Practice of iatrogenic. Ano po yung iatrogenic? It's Kailangan isulat.
ano po ang tawag po dyan, it's a malpractices of using their protocol. Sometimes they inflict diseases dun sa mga tao. Ang dami mo noon po, sa US po, ang dami nakasuhan na niyan. So until now, ang may kasalanan po talaga, hindi natin nakikita, tayo rin eh. Bakit hinayaan nila natin silang mag-dominate pagdating sa kalusugan? Sila ang authority. Yun po ang Yes, hindi true. kung sino-sino inano natin. Pero tayo ang may kasalanan, yung mga nauna sa atin, yung mga naniwala sa mga application of synthetic drugs. Until now, it pollutes the blood. Simple lang, for the life of the flesh is in the blood. Kaya nga bawal na kahit na anong foreign particles pumasok sa katawan mo because it promotes irritation, intoxication, lahat ng klase ng foreign Toxic. particles. Magre-react yung katawan mo. Simple paracetamol, it will react your body from it. Kasi nga it's a foreign materials. So pag na-detect yan ng immune system mo, magre-react talaga yan. Kaya wala po tayong ang problema lang tayo rin. Kasi tinolerate natin na sila ang maging authority sa kalusugan natin. Asa na po ang Diyos doon? So wala na. So yun ang nakakalungkot eh. Pagkain lang ang sinabi ng Diyos at itong katawan na to kusang gagaling. Meron pong repair mechanism, regeneration, cell detoxification, assimilation, lahat po ng kompleto po ang katawan natin. Ganun katalino yung creator. Kaya lang wala eh. Until now, we believe in this synthetic drugs. Kaya nga, it pollutes the blood, promotes vascular calcification and damage to the kidney kasi nga merong leaky gut syndrome na hindi nakita na nabutas na yung bituka. Supposed to be nutrients lang ang papasok doon, nanoparticles. Pero because of taking these synthetic drugs, it alters the microflora, which is yung living microbes or beneficial or territorial microbes dun sa enteric villi. Pinapatay po yun. Kaya nagkakaroon ng inflammation of the gut, nabubutas po yun. Lahat po ng synthetic na hindi natutunaw, diretso na sa dugo. Kaya nagpo-form siya ng calcification hanggang sa magbara sa kidney, dialysis. Congratulations.